Good morning, amigo. Magkano ang kilo ng isda? Tag one way na siya, sir. Ano? Magkano? I said one way. Ano ibig sabihin ng one way? One way, sir. Ibig sabihin, 100. At ngayon, malugod na itinatanghal ng training team ang kwentong buhay ng isang babae na pinamagatang Mula sa Puso ni Sarah. Ako po si Sarah. Teacher, asawa, ina ng 4 na anak. Lola ng 3 apo. Nais ko sanang isalaysay ang mga pangyayari sa buhay ko na nagdulot ng maraming pagbabago sa aking katauhan bilang babae. Tandang-tanda ko pa nung bata pa ako. Ma'am, ano po ang nakuha kong grade sa math exam natin? Mababa pa rin, Sarah. Ano? Nakakainis po naman. Bakit po hirap na hirap ako sa subject na yan? Kailangan ko pa man din ng mataas na grade para makapasok ng College of Medicine. Kasi po, paglaki ko, gusto kong maging doktor. Haha, Sarah. Okay lang na mababa ka sa math. Babae ka naman eh. Hindi mo yan kakailangan yung paglaki mo. Total, hindi naman pambabaeng propesyon ang pagiging doktor. At doon, tumama sa akin na meron palang pagkakaiba sa inaasahang maging papel ng babae at lalaki sa mundo pag malaki na sila. Pero ramdam na ramdam ko pa rin ang pagkakaibang ito sa pang-araw-araw na buhay ko bilang batang babae. Sarah? Sarah, ano ka ba? Kababae mong tao ay naglalaro ka pa rin sa labas? Gabi na! Ang sarap po akong maglaro eh. Pasok ka na dito sa bahay at maghugas ka ng pinagkainan natin. Si kuya naman po maghuhugas. Palagi na lang ako. Ano ka ba? Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa iyo? Talagang ganyan. Babae ang nakatuka sa mga gawaing bahay. Sige na nga. Hay nako, itong si Sarah. Oo, napakatigas ng ulo. Babae pa man din. Nakakainis talaga. Palagi na lang ako. Bakit si kuya pwede hanggang kahit anong oras maglaro sa labas? Anong inuungot-ungot mo riyan, Sarah? Kasi naman kuya, tama ba yan? Ako na lang palagi sa ating magkakapatid ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Porket ako ang babae. Luto, laba, walis, at eto, hugas ng pinggan. E tayong lahat naman ang nagdudumi ng bahay at damit at kumakain, di ba? Siya, tama na ang reklamo. Tutulungan na kita. Ang bait talaga ng kuya ko. At doon ko unang naramdaman, pwede naman palang magbago ang takbo ng mga bagay-bagay. Hanggang sa isang araw. Sige, Sarah. Tutulungan na kitang magigib ng tubig mula sa poso. Salamat kuya. Hoy, tignan ninyo, oh. Kalalaking tao, bakit ginagawa trabaho ng babae? Bakla ka ba? Ang pangalan mo ba ay Andres Desaya? Hindi pala ganun kadali magpanatili ng pagbabago. Hindi pala sapat na isang tao lang ang magbabago. Meron palang komunidad sa labas na magbabangga mo.
hindi nga ako ligtas sa aking sariling pamilya. Ano itong naririnig kong kasutilan mo, Sarah? Puro ka reklamo, tapos dinamay mo pa ang kuya mo. Pero itay, hindi naman... Sumusobra ka na ha, ito ang bagay sa'yo. Aray ko po. Tama ba yan? Hindi ko naman pinilit si kuya At hindi man lang pinakinggan ni tatay ang panig ko. At saka, bakit niya ako sinampal sa harapan ng ibang tao? Napahiya tuloy ako. Hindi maaari yan. Hindi ko palulusutin ito. Ano kaya ang pwede kong gawin? Alam ko na. Ihaharap ko ang reklamo ko sa susunod na reunion ng mga kamag-anak. Bahala nang mapagalitan uli ako dahil sa kasutilan. Basta malaman nilang hindi ko basta-basta tinatanggap ang mga pangyayaring ito. At maramdaman ko rin na may ginawa ako. Ha 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 ha, nagulat ako. Pinanigan ko ang aking mga kamag-anak. Pinilit nilang humingi ng paumanin si tatay mula sa akin. Muli, ang aking nabatid na kaya pala ng isang tao, kahit ang isang babae, na baguhin ang kanyang katayuan. Ang mahalaga ay sinubukan niya at hindi na lang basta-basta tinanggap ang kalagayan niya. Naulit ang leksyong ito noong nagtuturo na ako sa universidad. May asawa na ako noon. Kinalulungkot ko, Sarah, wala akong magagawa. Malinaw ang patakaran. Kapag nabuntis ang isang babae, kailangan na niyang mag-resign mula sa trabaho. Pero bakit ang pulisyang yan ay para lamang sa mga kababayan? Ang mga foreigner na teacher dito ay hindi ginaganyan. This is so unfair. Talo ako dahil babae ako. Talo pa ako dahil local brown ako. Tanggapin mo na hindi mo na mababago, Sarah. Pwede ka namang mag-apply muli pag malaki na ang magiging anak mo. Mahirap din naman kung magtatrabaho ka, baka mapabayaan mo ang pag-alaga ng bata. Hindi ko matatanggap ito. Para bang pinarurusahan ako dahil babae ako. Hindi ko naman kasalanan na pinanganak akong babae at pinag-usapan na naming mag-asawa na magtulungan kami sa pagpapalaki ng mga anak namin. Tama na, Sarah! Consider yourself terminated. Hindi maaari ito. Ayoko mawala ng trabaho dahil buntis ako. Hindi lamang dahil sa kailangan ko ng pera. Iba ang may sariling kita ang babae. Ayaw ko na umaasa ako ng buong buo sa aking asawa. Hindi naman nababawasan ang galing ko bilang teacher dahil sa buntis ako. Lalabanan ko ang pulisyang yan. Kaya pinag-aralan ko ang pulisiya ng university at pati na rin ang gobyerno. Meron akong nakitang batas na nagsasabing obligasyon ng Estadong protektahan ang katayuan ng babae sa panahong buntis siya. Nabatid kong isang patriarchal ang sistema ang umiiral. Ang tingin ng gobyerno sa sarili ay isang ama na kailangan tulungan at protektahan ang kababaihan. Na ang papel naman ay manganak at maging mabuting ina ng mamayanan. Ginamit ko ang argumentong ito para itaguyod ang aking karapatan mapatuloy ang aking trabaho. Nag-ingay ako. Ginamit ko ang media at nakita ko na. Sarah, kumusta na? Nababasa ko ang pangalan mo sa dyaryo Alam mo, Sarah, matagal na rin akong hindi masaya sa patakarang ito. Ako man, ipaliwanag mo nga sa amin ang issue. Sasali ako sa kampanya mo, Sarah. Ayaw ko na balang araw, pag buntis din ako, ay ganyan din ang mangyari sa akin. Salamat sa inyong pakikiisa. Siguro nga, kung mas marami tayong nag-iingay, ay mas pakikinggan tayo. O sige, magsama-sama na tayo. Magwagi kaya sina Sarah sa kanilang kampanya? Makabalik kaya siya sa kanyang trabaho?
makakuha kaya sa ng maternity benefits? Para sa mga sagot, sumali sa isang input discussion na mag-uumpisa na pagkatapos lamang ng ilang sandali. Usa ka adlaw gitawag sa inatil nga insik ang iyahang tibuok pamilya ug nanhi. Buknoy! Sabag ka, Buknoy! Diara ko pa! Asa man imong maguwang? Diara ko pa. Ay, asa man ang ako asawa? Diara ko han! Kamu wala silbi. Kamu diri tahanan. Wala na bantay ato tindahan. Usa ka adlaw may gala, adunay Muslim nga maligyaw relo ug dinhi Ariya mga tsuki. Diya na ang relo. Barato kayo. Water resistant din. og nipalit ang iyang bayad mga gala ug dinhi. Ay, pwede ba na testingan na imong relo? Tsuki? Wait, problema na tsuki. Sige. Ibutang sa tubig, tsuki. Ibutang. Pwede, ibutang ko ha? Ay, tsuki, wala pa naman toyo kung mo ang relo? Automatic na si tsuki. Nutungan na siya. Nay, tagay ko gis, nay. Ansa wala ba ng kwarto, ay? Tagay ko gis, nay, ka magpatuli ko. Ba? Angay 20, Gis lang, nay. 20 gani. Balay mo kamahan. Patuli mo ka, Piel. Oy, Bardo, no, dude nga, lindot kag tingog, no? Alangan, ako na good ni. Sa unang gani katong mangharana ko sa asawa kay, maabli dahil na sila. Tapos, mo itsak bulak. Oy, uyaw po, di mo good. Oy, kapanpot kay, inikada isa kay, mabukulan man akong agdang, oy. Oy, nga, bukulan man ka. Alangan kay, apil man ang flower base. Tay, good news tay, na-promote na ko tay. Oy, ba? Di na ka, janitor na? Janitor lang yapon tay. Ya. Pero second floor naman ko. Oy, Bardo, kakuyaw ni imong balay, oy. Lagi kay, tenus lang ang nagwatang kita ng okay kang kugwamba, sakay sa barko. Mo ba? Nagay mo baya ang kung sa expert na, limalas kung na yung balay nga na third floor? Uy, nga nang madumalas man. Alam kay, kanina yung balay, wa may second floor. Naorsa ka ba, Dok? Yes, ay huwag ka nila nga buktot ko. O sa mga gusto ni mga ko, itabang kayo mo. Ano ikaw karatilaw, kay kartiho na ko, doon siya ng huwag na gulaw. O ginabay ang duha ko mo, hawra sa pangit ng mga Oy, Badok, hawra mo yung mga radio eh. Nangilo, hard na kayo ko. O ganyan, ginasuho pa kanila nga buktot. Di na law. O sa naman lang. Inventar na ako. Nakatit ko yung trabaho, yehey! Nakatit ko yung trabaho, tay! Mo ba? Asa mo ang trabaho? Sa airport! Usa, pilot na? Dili, tay! Sa Mandiay! TikTok pa kinaplano! Kung sa mga sekreto ni mo nga nung pinangga kay kasi mong asawa o di pa dyan ka niya kayang biyaan. Siyempre, pinahanglan po din mo, mahalon, arong kanahan po ba? Da, kung sa mga pag-amping yung asawa, pre. Caregiver naman ko, pre. Okay, class. May tatanong ako sa inyo, ha? Ikaw, Bardo, why do birds can fly? Tanang may pako, ma'am. Oh, very good. Anong taong makaon, man? Tungod kay gutomon, ma'am. Oh, very good, pod. Okay, anong bird mga Bardo? Nakikitabuhan mo kasang katapad, ma'am. Hey, man. Mag-eskwela dahil ka nga, tigurang naman kayo ka. Sila, ano mo ba ito? Mag-eskwela lagi ko. Mo ba? Kasi may mukhaon na kurso. Kuhaan ka ng abogado. Pastilan ba niyo mga tigurang naman kayo ka? Ano nag-eskwela eh? Sila, ba niyo ba ito kayo? Kapala ka nga. Ining makabasar ko niya akong kurso nga abogado. Pagkuhan na ko niya. Walang panglapida. Alright, Barbot, pangutanong ko ikaw. Kung sa mga orasa, gibunalan sa Johnny Pukol dito sa ilang barangay. Mga alas 8 gabi ito, Senyor Royce. Mga osa man dyan imong kalay o gikan sa pagitabo. Mga 500 kilometros to. Kuya, wani mo sa imong edad na 55 anyos, makakita pa ka sa 500 kilometros. Amot na lagi, Senyor Royce, kay basta makakita man lang gyapon ko. Mga osa man dyan kalay o na iyo makitaan. Di ko katansya, Senyor Royce, pero kanang bulan nga layo kayo. Makita mo na ko, inig panahon sa gabing dako.